So isang sikreto para ma-maintain ang zone 2. I mean, hindi naman ito sikreto pero minsan iba nag-guilty. Ako, pag tumaas yung heart rate ko above zone 2, tapos yung program ko for that day is zone 2 talaga, stricto. Kasi ayaw malaspag. For example, today, gusto kong mag-zone 2 kasi bukas maglo-long run ako. So, ginagawa ko, meron akong heart rate monitor. So, nag-a-alarm yung heart rate monitor ko ngayon. Maglalakad ako. So, ganun lang kasimple. So, pwede rin yung gamitin kung mga relo nyo to monitor your heart rate. Pero, for me, mas accurate kasi itong chest heart rate monitor. So, actually, ibinahagi ko na itong ganitong setup dati. Bale, sinunod ko lang yung run, walk, run na strategy ni Jeff Galloway, isang Olympian, isang coach na tumatakbo. Tapos ang protocol niya is meron siyang set up minutes na tumatakbo, tapos meron ding ilang minutes pa at maglakad. Ako, based on heart rate instead of minutes, heart rate ako nakabase. So every time na mag-a-alarm yung heart rate ko, doon ako naglalakad. So ang heart rate ko nakaset sa, or yung heart rate monitor ko nakaset na mag-alarm sa lower end ng zone 2 ko. So hindi ko pinapa o hindi ko sinasagad sa pinakamataas na end ng zone 2 heart rate ko. So lalong-lalo na ngayon, medyo mainit, mahirap. So ngayon nag-a-alarm na, or kanina pa nag-a-alarm. So medyo mainit, talagang madaling tumaas yung heart rate ko. So hit training na rin to para sa hopefully upcoming race na sasalihan ko. Testingin natin kung may improvement ba this coming July 13.